Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no, bumaliktad na Duterte. BP Sara bumitaw na, umayaw na. Grabe PBBM at Senator Amy nagulat. Biglang anunsyo. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon at aalamin mula po dito sa channel ni Boss Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo kay Boss Balita TV. Yan ha. Alright, kung bago ka pa lang at di ba po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang gulatin ni BP ang mga senador, handang isuko ni Duterte ang kanyang pinaglalaban. Base sa balitang kumakalat, hindi umano tinanggap ng Vice President ang confidential fund matapos ideklara maraming kampi sa loob kinakalaban niyang mga terorista. Ayon sa Vice President, kalaban ng gobyerno lahat ng kontra sa pondo ng Vice President dahil sa takot nilang maubos ni Duterte ang NPA recruiter sa mga eskwelahan kaya pinagkakaisaan ng Vice President. At tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. This year ay lalong tumindi yan nung tinanggal yung daan-daang milyon na confidential at saka intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. At nitong past 2 weeks, nung sinabi ng DOJ na i-review nila yung pagpasok ng ICC sa ating bansa kung sakaling maglabas sila ng international warrant. Pero ayon kay Senator Bato, tinawag na inutil lahat ng kontra sa gobyerno dahil sinasayang nilang Vice Pangulo na desididong ubusin ng kalaban ng gobyerno. Hindi naman dapat natin isiro. Kung isiro na naman natin yan, ginawa niyong inutil. O sino makikinabang kung magiging inutil itong mga Office of the Vice President, Office of the President, magiging inutil? Sino makikinabang? Hindi, yung enemies of the state. Sana huwag masiro yung confidential fund ng DepEd para may magamit sila pambili ng impormasyon. Ngayon lang tayo nagkakaroon ng DepEd na kagaya ni Vice President Inday Sara na gusto talaga tapusin yung insurhensya ng ating bansa. Kahit patapos na, sinimulan nito ng kanyang ama. Pero ayon sa atin ng presidente, hinding-hindi niya iiwan sa ere ang Vice Presidente dahil sa panahong lahat ng tao gusto silang pagtraidoran, nasa tabi nila ang Duterte. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraidoran. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Paglilinaw pa. So yan mga ka-review natin, no, nagkakagulo na po dito ang Kongreso, Senado at ilang mga politiko, no, mga ka-review natin. Dito nga po sa pagkakatanggal ng confidential fund. No? Kasi sabi lahat daw po ng confidential fund ay tatanggalin, di ba? Paano yan? Mayroon rin po si PBBM. No? At saka yan na nga, binitawan na ni BP Sara itong issue ito patungkol po sa confidential fund. Ayaw niya na po, di ba? Para daw po sa katahimikan, di ba? So sabi nga po ni BP Sara, kung sino po yung kumukontra dito sa confidential fund,
ayaw sa kapayapaan, no? Eh sino po ba yung nag-propose nito? Natanggalin yung kanyang confidential fund. Di ba itong mga Makabayan Black, mga karbi natin, wag po natin kalimutan na yung Makabayan Black, sila po yung nag-propose dito kaya House Speaker Romualdez at agad-agad namang, di ba? Pinayagan ni House Speaker, di ba? Nang bumanat naman po itong si di ba, pinagtanggol ni dating Pangulong Duterte si BP Inday, di ba? Doon sa kanyang programa sa SMNI. Pinagtanggol niya. Nag-react po no si Castro. Maging itong si Sandro Marcos, mga karibyo natin, ayaw na napupuna ang Kongreso. Kasi nga po, di ba, respetadong ano daw yan, institusyon na. Di ba? May word pa nga silang sanctity, di ba? Oh, parang huli, di ba? Oh. Kaya ayan, nasasabi ngayon ni Senator Aimee, yung sinabi niya kanina na, di ba? Hindi niya raw papayagan na ganun-ganunin na lang yung taong tumulong sa kanila na muling ibalik yung respeto, no, sa mga Marcos. Tinutukoy niya siguro dito yung mga Duterte, mga karibyo natin. Diba kasi sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, napalibing po sa libingan ng mga bayani itong ating dating Pangulo na ama nila Senator Aimee, di ba? Marcos Sr. Tumatanaw lang siguro ng utang na loob itong si Senator Aimee, di ba? Gumagalang, baga. Respeto. Kaso nga lang, mga karabyo natin, yung ibang, di ba? Yung ibang ano nila, hindi na rin respeto itong si dating Pangulong Duterte. No, gaya ni Sandro Marcos, binabanat. Pinupuna lang, binanatan agad. Well, anyway, mga karabyo natin, patuloy po tayo. Ni Duterte, totoong may pinagdaraanan ng Vice President dahil lumalabas ang totoong kakampi ng kanilang pamilya, totoong naniniwala sa kanila, kaya kampanting hindi maaalis ang Vice President. Wala akong comment sa pag-remove, but I have a comment as their friend. It is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Nagpasalamat ko kay Senator Aimee Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliin mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential fund. Ayaw rin ni VP. Nakausap namin siya, ayaw niyang ibalik din yung confi funds niya. So, it's moot and academic. If we can ask the Office of the Vice President herself is here, Mr. President. Is she making an appeal for the restoration of the 500 million confidential fund to her budget? Your Honor, actually, we're in receipt of a statement from the Vice President we discussed earlier. And according to her, the OVP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPs or programs, activities and programs to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. So just as I commended the Office of the Ombudsman, the Department of Migrant Workers, and the other agencies which willingly gave up their CIF or the CF or did not even ask for these funds, given this latest manifestation by the Vice President, I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. So if that is how I understand the statement, I commend the Vice President. Siguro, Mr. President, good sponsor.
So yan mga ka-review natin, kapuri-puri rin naman yung action ito ni Vice President Sara Duterte, di ba? Ito, pinangungunahan niya na yung pagbibitiw ng kanyang confidential fund para siguro sundan rin siya ng ibang mga taga-gobyerno, mga ka-review natin na may confidential fund, di ba? So yan, ano pong masasabi niyo dyan ha? Kasi makikita mo po kung talagang, di ba, kung talagang may masamang ginagawa ang ating Vice Presidente, mga ka-review natin, pera na yan, di ba? Kasi yung lumalabas dito sa Senado, mga ka-review natin, di ba, parang binibigyan na nga siya ng chance na, sige, restore mo na yung may babalik na namin yung confidential fund. Pero inayawan na nga ni Vice President Sara Duterte, mga ka-review natin, kasi magiging lang po ito daw ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino, mga ka-review natin. Kasi may mga, di ba, umaayaw, post dito, di ba? Kasi, di ba, sa word na confidential, mga ka-review natin, hindi natin malalaman kung saan gagamitin, di ba? So, tinanggal na lang para at least, di ba, yung taong bayan, buo pa rin ang tiwala, magiging buo pa rin ang tiwala dito sa Office of the Vice President. Yung susunod na punto ko, pwede po bang mag-provide ang good share ng mga kahit general details kung paano yung 125 million na iyon ay ginastos, no? Considering yung said amount ay in-expend sa loob ng 11 araw. Malay natin, may election dito, best practices ng OVP na yung ibang mga ahensya gamit ito pwedeng pagandahin yung kanilang absorptive capacity considering na yung underspending gaya ng sinimula nating pag-usapan kahapon, major problem pa rin, no? Tulad sa ating diskusyon sa interpellation kahapon. At ito po yung kaakibat po nung pag-implement nung yung safe implementation of the programs, activities, and projects of the Office of the Vice President to alleviate poverty and promote the general welfare. At nakita natin nung sa komite, Your Honor, napakarami pong program ang OVP from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Your Honor. So ibig sabihin, Mr. President, good sponsor, yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices o magpalibing, magpagamot na itong lahat yung pagsisiguro ng kaligtasan nito, yan ay umabot sa on average 11.3 million pesos a day, Mr. President? Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. 19 days pertaining to the period from when the SARA was issued, which allows the agency to obligate the funds to the day it's finally paid for, where the services or any contracts are paid for, and thus the cash is considered dispersed. Does not mean that all the services or all the information, for instance, will be given on those days. Meaning the information could have been given subsequent to the contracting and dispersing of the money, Your Honor. So, tapos yung confidential fund is used to ensure the safe entry for implementation of the programs and of course of the Vice President and her staff to various points of the archipelago. For instance, Your Honor, sa Surigao, sa BARM, in other provinces, meron ho talagang mga insurgency dyan. So, kailangan siguraduhin na maganda yung pagpasok ng mga programa at saka ng party ni VP, and to guarantee that the program implementation is also always data-driven. So thus, the OVP was able to enter several geographically isolated and disadvantaged areas
For instance, in San Remigio, where they distributed pagbabago bags, school supplies, and dental kits to grade 1 and grade 4 school children in 33 barangays. And the CF is also used for purposes of continuous monitoring and validation of claims, especially for those made in or lodged in the satellite offices. So sa Bulacan po, for instance, the Office of the Vice President validated complaints that there were persons selling OVP assistance and forms. So meron hong mga ganong instances na talagang kinakailangan ho. Sige po, Mr. President, good sponsor. Kahit sabihin natin for the sake of argument, so ginastos yung 125 million sa 19 days. Still, 6.5 million pesos a day iyon. So kahit itanong po natin yung ibang pinagkagastosan nila, information, different provinces or regions, lalo na yung mga apektado pa rin ng insurgency, sigurado naman hindi lang yung OVP security ang nag-secure ng OVP, whether the head of office or the personnel or the implementers ng mga programa, pero yung AFP at PNP on the ground. Well and good, data-driven, dapat yung mga programa in GIDA areas, ito po ay termino din ng Department of Health, so malamang sa hindi or posible nakikipag-ugnayan ng OVP dun sa mga programa, activities at proyektong iyon sa DOH. Hindi kaya yung mga bags, school supplies at dental kits ay tumatawid na sa budget naman ng DepEd na concurrently hinihead ng Vice President. So claims, various provinces, validation of complaints. Again, still, even with this listing, palagay ko lamang po, Mr. President, good sponsor, reasonable pa rin itanong kung bakit posibleng umabot sa 11.3 million pesos a day ang gastos. And in any case po, just for the sake of thinking aloud, hindi po ba pwedeng i-convert yung mga worthwhile programs sa mga ito into line item sa budget, Mr. President? Your Honor, actually the funds were requested as early as August 2022, but the SARO, or the authority to obligate and disperse the money, was only given in December. So talagang, kumbaga, obligado rin silang gastusin yung pera, Your Honor. Kasi kung hindi, di ba, we have a modified cash-based budgeting. Pag you use it or you lose it. So, pag hindi mo ginastos yung pera, maaaring mawala sa ahensya mo yun. So yan mga karibin natin, medyo dito no, sa Senado. About nga dito sa confidential fund ni VP Sara. Pero, di ba, parang para sa akin mga karibin natin, no? Kasi buong bansa naman pala. Di ba? Yung nakikinabang doon sa pondo ng confidential fund, mga karibin natin. Di ba? Parang ano rin yun kasi malaki rin naman yung, di ba? Bansa natin at maraming city, di ba? Na pagbibigyan. So, dito nga, naramdaman ko rin yan dito eh. May libreng sakay pala. Yung pala yun, no? Wala na yung mga karibin natin, di ba? Ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo po nga nararamdaman patungkol po dito, no? Well, palakpakan po muna natin si Vice President Sara Duterte for giving up the CIF, mga karibin natin. So, wala nang problema, di ba? Bahala na sila yung ibang dyan na mag ng pondo. Importante, alam po natin na itong si VP Sara lumalaban para sa kapayapaan at kung sino man po, no, ang pumipigil dito sa kanyang laban na ito, alams na. Yun po yung mga ayaw ng kapayapaan. No, gaya nga ng sabi ko kanina, sino po ba yung nag-propose ng pagkakatanggal, removal, no, ng kanyang CIF. So, itong mga Makabayan Black, mga karibin natin. So, ano po bang history ng Makabayan Black, di ba? Palagi silang kasama ng mga or sumusuporta sa mga kaliwa. So, ang mga kaliwa po ay kalaban ng ating gobyerno. Noong nang pre-post po, ulitin ko lang ulit para at least alam po ng hindi nakakaalam, di ba? Noong pre-post po na yung proposal ng ng Makabayan Black, agad-agad naman po itong, di ba, in-approve ni House Speaker Romualdez, mga karibin natin, no? So, yan po, kayo na lang po mag-isip kung ano po ang gusto nyong isipin, di ba? Lahat naman po tayo, may kanya-kanyang opinion, right?
Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Boss Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.